Um, mga kapatid, baka lang may gustong makapakinig. Marami na akong nakikita ngayon sa social media na tinatalakay ang mga narcissists. Isa na doon si Miss Dina Bonnevie, yun sa vlog nila ng family niya. Meron pa silang inimbitahan na resource person na expert. At marami sila yung sinasabing pinaka-dangerous karelasyon kasi sila yung pinaka-manipulative at sila yung unti-unting nagde-destroy sa iyong pagkatao. Kasi you have to please them. Generally speaking, ganito yan eh. Wala siyang pakialam sa'yo. Ang pakialam niya lang dun sa pakinabang niya sa'yo. So for example, nag-excel ka sa school, anak ka ng narcissist, proud na proud siya sa inyo. That is a very tricky area kasi lahat ng magulang proud, gustong mag-excel ang anak. Gusto magkaroon ng magandang kinabukasan ng anak. But he wants you to excel para number one, pakinabangan ka niya, and number two, ipagmalaki ka niya. Yun lang. Wala siyang pakialam sa'yo talaga mismo kung anong mangyari sa'yo. Basta, on its face, kapaki-pakinabang ka sa kanya at nagmumukha siyang magaling na magulang. Kaya sinasabi ko sa inyo, tricky eh. Very tricky ang mga narcissist. Kaya ang hirap bumitaw sa kanila. O kaya bibigyan ka ng reward. Bibigyan ka ng reward. Pero yung reward na ibibigay sa'yo, merong ano yun, may underlying yun. Ipapainggit yun kunwari sa iba mong kapatid. O gano'n. Na, tignan mo siya, may ginagawa siya maganda, dapat ganyan ka rin. Kaya ang term ng mga next in line, kunwari yung panganay na anak ng narcissist, ang term niyan, galingan nyo magsilbi. Hinihintay na lang ng panganay na yun na mawala yung tatay niya kasi siya na yung magiging head of the family. Hindi nila nakikita yan. Lahat yan masasama. Walang ginawa yan kundi mag-manipulate para sa sarili nilang benepisyo. Hindi sa benepisyo mo. They do not care about kung anong may tutulong nila sa'yo, kung anong magagawa nila sa'yo, kung anong kinabangan mo sa kanila. Mahirap na i-deal yung mga yan. And the best way to deal with them is i-distansya mo yung sarili mo. Minsan hindi ka pwedeng lumayo kasi nakatago sila sa mabibigat na mga yung evil nila, nakatago sa mabibigat na mga reasoning. For example, narcissist yung magulang, sasabihin niya sa'yo, tarin mo man ng pinong-pinong yung buto ay hindi mo malalagpasan ang binigay sa'yo ng magulang mo. Totoo yun eh. Kalagay sa Bible, you honor your mother and your father. Nakatago sila dun. Pero meron pang kasunod kasi yun eh. Do not bring your children to shame. Sabi. Meron. Pero sa kanila, nagtatapos lang dun sa honor your mother and your father. Tantarin mo man ng pino-pino. Ganun lang sa kanila kapag kinabangan siya, follow me. Lagi nakatago yan siya. Ikaw din naman na makikinabang. This is for you, but no, it's for them. They really do not care about you. Kapag ikaw nagkasakit, shit, gastos. Yun lang ang kinakare nila. They do not care about, mahal na mahal ko yung anak ko, tangina, pagpapalit ko yung buhay ko dito. Ganon. Hindi ganon ang narcissist. Pero nakatago sila. Laging may katwiran. Pero deep inside, wala silang pakialam sa'yo. And I think all of the experts would agree. Kaya napakahirap i-deal ng mga yan. And to tell you a story about myself, ako nung natutunan ko yung term na narcissist na yan, siguro I was in college. Tangina, nagre-reflect ako sa sarili ko, tangina, para ako narcissist dun sa mga nakarelasyon ko. Puta, ako pa yung victim. Ako yung iniwan. Ako yung nasaktan. Samantalang ako yung nagtaksil. So, bagamat walang lunas ang pagiging narcissist, ako siguro dahil ni-recognize ko, may mali ako. Yun ang ginawa ko. Kaya baka baka narcissist pa rin ako. I don't know. Pero when nagkaroon ako ng reflection, ginagawa ko ba to para sa kanya? Ano bang kapakinabangan ko rito? The moment I learned to do things genuinely for people that I love, especially nung nagkaanak ako,
Doon sa nanay ng anak ko, sa nanay ko, sa kapatid ko, sa sa nung natutunan ko na hindi, gawin ko 'to para sa kanila, wala akong doesn't matter. Nung tinigil ko ng hanapin yung credit, kasi minsan sa atin gusto rin natin ng appreciation. Nung tinigil kong hanapin yun, whether ma-appreciate ako o hindi, basta ginawa ko yung tama. Nagsakripisyo ako for this one. Ma-appreciate ako hindi, ayos lang. May kapakinabangan ako, wala, okay lang, putaan ako yan eh. And I pray to God na hindi ako alagain pag tanda ko para gusto ko ako lagi yung magbibigay sa kanya, mag-aalaga sa kanya. Nung natutunan ko yun, hindi ko kailangang napapagod ako sa buhay ko, pero puta, ayaw ko namang iparanas sana sa anak ko to. Bagamat gusto ko siyang matuto, pero hindi siya pinanganak para gawin kong julalay ko. Doon ko na-realize na baka may pag-asa ako. Baka may self-reflection, may ability ako to see kung saan ako nagkamali, ano yung pagkukulang ko, and to do things kahit wala akong pakinabang sa bagay na yun. Kahit na wala akong ipagmamalaki, wala akong self-reflection. So the only way to na pwede mong baguhin yung pagiging narcissist is magkaroon ka ng self-reflection sa sarili mo. Yun lang eh. Diba? Pero if you're going to advise sa iba, bitawan mo na yan. Wala kang mapapala dyan. Wala kang mapapala dyan sa narcissist. Puro trauma. Kaya yung mga anak ng mga narcissists, pag I was observing quietly, puta lahat may problema dito. In some way, shape, or form. They're not normal. Di normal na karelasyon, extremely manipulative, pathological liars. Mahirap. Laging may blockages, even spiritually. Siguro, minsan pag nagre-reflect ako, kaya siguro ako binigyan ng anak ng Diyos. Though hindi ko pinaplano. Baka nakita niya, oops, nagre-reflect ka na sa sarili mo. Baka qualified ka ng maging tatay. Akala mo hindi. Lagi ka may self-doubt. Pero, baka pwede ka na. Baka nasa tamang direksyon na yung pag-iisip mo. So, i-relate ko lang, having a child gives you another opportunity to relearn things and to hopefully forget kung ano yung mga maling kinalakan mo. Mahirap yun. Maybe it will take a lifetime. Maybe I would also cause trauma to my son. Huwag naman sana. But maybe, just maybe, mapalaki ko siya ng mas maayos. God bless.